Kumusta mga kasaliksik? Sa mundo ng smuggling, walang limitasyon ang diskarte ng mga kriminal upang mailusot ang kanilang mga ilegal na kalakal. Mula sa ginto na itinago sa loob ng mga pangkaraniwang sabon hanggang sa isang sagradong krusipiho na naglalaman ng ipinagbabawal na droga. Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang 10 pinakamalupit na paraan ng smuggling sa kasaysayan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Ginto sa loob ng sabon. Sa isang tila inosenteng pagtatangka ng smuggling, isang lalaki mula sa India ang nagpasok ng ginto sa loob ng mga pangkaraniwang bagay, mga bote ng chocolate syrup at mga sabon. Isa itong matalinong taktika na layuning ipuslit ang mahalagang metal nang hindi napapansin ng mga autoridad. Nang dumating siya sa Mangalore International Airport, nagsimula ng maghinala ang mga opisyal dahil sa kanyang kilos. Nang buksan ang kanyang bagahe, natagpuan nila ang mga kahina-hinalang bote na naglalaman ng pinong ginto. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang nadiskubre. Sa Tiruchirappalli International Airport, isang mas malaking halaga ng ginto ang nahuli. Mahigit $50,000 ang halaga, nakatago sa loob ng mga sabon. Ang mga sabon ay hinolow out, nilagyan ng maliliit na kompartamento at binalot ng itim na plastic bago muling ibinalik sa kanilang orihinal na anyo. Isang matalinong diskarte upang makaiwas sa mga scanner at inspection. Ngunit hindi ito naging sapat upang malampasan ang talas ng mga customs officer. Sa kanilang pagiging mapanuri, nadiskubre ang lihim at nasamsamang ginto. Ang kasong ito ay patunay na walang hangganan ng diskarte ng mga smugglers. Pati ang mga gamit sa banyo ay pwedeng maging sisidlan ng ilegal na kalakalan. Number 9. Ang puslit na paputok. Sa bayan ng Brownsville, Texas, isang grupo ng mga eksperto ang itinalaga upang sugpuin ang smuggling ng mga nakaw na sasakyan at kontrabando. Isa sa kanilang mga nahuli ay isang tila ordinaryong pick-up truck na ipupuslit papasok sa Mexico. Ngunit nang siyasatin ito, natuklasan nilang naglalaman ito ng isang napakalaking bulto ng mga bala at armas. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa truck. Gayunpaman, nang gamitin ang kanilang mga trained K9 unit, nagsimulang umalulong ang mga aso. Senyales na may nakatagong bagay sa loob. Nang suriin ang likod ng truck, napansin ng mga opisyal na tila may mali sa pagkakakabit ng mga bolts at bedliner ng sasakyan. Nang alisin ang bedliner, bumungad ang napakaraming amunisyon. Isang 3-inch na patong ng mga bala, magasin, at ilang baril ang nakatago sa ilalim. Dahil sa mabilis na kilos ng mga autoridad, natigil ang isang malaking pagpupuslit ng mga armas. Ngunit kahit na nahuli ang truck na ito, malinaw na patuloy pa rin ang ganitong modus sa buong mundo. Isang patunay na ang mga smuggler ay hindi lang nakatuon sa droga, pati na rin sa mga armas na maaaring magdulot ng malaking kaguluhan at panganib sa lipunan. Number 8. Ang gintong prutas. Sa Madrid, Spain, noong 2014, isang kakaibang kaso ng drug smuggling ang nadiskubre ng mga autoridad. Ang droga ay hindi nakatago sa bag, hindi rin ito idinikit sa katawan. Sa halip, ito ay nasa loob ng sariwang prutas, partikular sa mga pinya. Isang tunay na malikhaing paraan upang ipuslit ang ilegal na kalakal sa ilalim ng ilong ng mga opisyal. Ang modus operandi ng mga smuggler ay napakatuso. Nililinis nila ang loob ng mga pinya. Nilalagyan ito ng mahigpit na balot ng cocaine at pagkatapos ay muling tinatakpan upang magmukhang buo pa rin ang prutas. Bilang dagdag na panlinlang, pinahiran pa nila ng wax ang mga ito upang magmukhang bagong pitas at sariwa. Ngunit hindi lang iyon. Hinaluan nila ang shipment ng tunay na pinya upang malito ang mga taga-suri. Ang ilan ay talagang normal na prutas, habang ang iba ay may lamang droga. Sa kabila ng kanilang tusong plano, nahuli pa rin sila ng mga alagad ng batas. Sa tulong ng mga trained sniffer dogs at mga eksperto sa inspeksyon, natuklasan ang higit 200 kilograms ng cocaine na itinago sa loob ng pinya. Isa itong patunay na walang hangganan ng diskarte ng mga smuggler. Ngunit gayon din ang pagiging mapanuri ng mga autoridad upang matigil ang ganitong mga modus. Number 7. Droga sa loob ng breast implants. Noong 2016, isang hindi kapanipaniwalang kaso ng drug smuggling
ang nadiskubre sa isang paliparan sa Spain. Isang babae ang inaresto matapos matuklasan na ang kanyang breast implants ay hindi lamang gawa sa silikon, kundi may lamang droga. Isa itong pamamaraan na hindi lang matalino, kundi delikado rin sa kanyang kalusugan at buhay. Sa una, mukhang karaniwang pasahero lamang ang babae. Ngunit nang tanungin siya ng mga opisyal, napansin nilang tila kinakabahan siya at nag-aalangan sa kanyang mga sagot. Nang siyasatin siya ng mas maigi, napansin nilang mayroon siyang mga sariwang tahi sa kanyang dibdib na natatakpan ng bandages. Sinabi niyang nagpa-breast augmentation siya kamakailan, ngunit hindi kumbinsido ang mga autoridad. Dinala siya sa ospital para sa masusing pagsusuri at doon napag-alaman na ang implants niya ay hindi pangkaraniwang silicone bags, kundi maliliit na pakete ng droga na nakapaloob sa kanyang katawan. Sa kabuuan, merong 3 pounds ng droga na tinatayang nagkakahalaga ng $35,000 kada pound. Ang ganitong klase ng smuggling ay nagpapakita kung paano ginagamit ng mga kriminal kahit ang sariling katawan upang mailusot ang ilegal na droga. Ngunit sa kabila ng pagiging matalino ng kanilang plano, hindi pa rin ito umubra sa matalas na mata ng mga autoridad. Number 6. Ang sapatos ng terorista. Noong 2001, isang nakagugulat at mapanganib na pagtatangkang smuggling ang nagbago sa kasaysayan ng airport security sa buong mundo. Ang suspect, isang lalaking nagngangalang Richard Reed na nagtangkang ipuslit hindi droga, hindi alahas, kundi isang pampasabog na itinago sa loob ng kanyang sapatos. Si Reed ay isang kasapi ng Al-Qaeda at may planong magpasabog ng isang eroplano na patungong Miami mula Paris. Ang kanyang sapatos ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito basta ordinaryong footwear, kundi isang maingat na dinisenyong sandata. Sa loob nito ay may plastic explosives na sapat upang magdulot ng malaking sakuna. Habang nasa ere, sinubukan niyang sindihan ng fuse gamit ang isang posporo. Ngunit hindi naging kasing dali ng inaasahan ang kanyang plano. Nang magsimulang magbuga ng usok ang kanyang sapatos, napansin ito ng mga flight attendants at iba pang pasahero. Dahil dito, agad siyang inaresto bago pa niya maisakatuparan ang kanyang balak. Dahil sa insidenteng ito, nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa lahat ng paliparan sa mundo. Kaya naman hanggang ngayon, ang mga pasahero ay kailangang tanggalin ang kanilang sapatos sa security checks. Ang tangkang pagpuslit ni Reed ay nabigo. Ngunit ang epekto nito ay nag-iwan ng panghabang buhay na pagbabago sa international air travel. Number 5. Ang pekeng dolyar. Sa mundo ng smuggling, hindi lamang droga at armas ang mga kontrabandong pinupuslit. Noong 2005, isang malawakang operasyon sa Colombia ang natuklasan, kung saan halos $41 million na pekeng US banknotes ang nilikha at inihanda upang ipuslit patungong Estados Unidos. Ang operasyong ito, na tinawag na Operation Sunset, ay isang napakakomplikadong sindikato ng mga peke pera. Ang kanilang pekeng dolyar ay halos hindi matukoy mula sa tunay. Ginamitan nila ito ng parehong espesyal na papel, mga detalyadong watermark, color shifting ink, at kahit security threads upang maging kasing totoo ng lehitimong pera. Upang maipasok ang pekeng pera sa US, gumamit sila ng iba't ibang pamamaraan ng pagpupuslit. Nakatago sa loob ng mga magazine covers, iniipit sa loob ng mga wall paintings, at maging sa loob ng mga sapatos. Isa itong henyo, ngunit ilegal na operasyon na nagbanta sa ekonomiya ng US gayunpaman. Sa tulong ng isang matagalang pagsisiyasat ng mga autoridad mula Colombia at Amerika, nadiskubre ang sindikato. Nasa $6.1 million sa pekeng pera ang nakumpiska sa Bogota, habang isa pang $1.2 million ang nasabat sa Florida. Dahil sa operasyong ito, naaresto ang 38 na katao na sangkot sa paggawa at pagpupuslit ng pekeng pera. Isa itong patunay na hindi lang droga ang ginagawang ilegal na kalakalan ng mga smuggler, kundi pati na rin ang pera mismo, na may kakayahang guluhin ng pandaigdigang ekonomiya. Number 4. Droga sa pakpak ng mga kalapati. Noong 2011, isang hindi kapani-paniwalang paraan ng drug smuggling ang natuklasan ng mga autoridad sa Colombia. Hindi ito ginamitan ng mga sasakyan o bangka, kundi ng mga buhay na kalapati.
sa isang plano na tila binalikan ang sinaunang paraan ng pagpapadala ng mensahe. Ginamit ng mga smuggler ang mga carrier pigeons upang ipuslit ang cocaine at marijuana. Ang modus ay simple ngunit epektibo. Sinanay ng mga smuggler ang mga kalapati na lumipad mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Bit-bit ang maliliit na pakete ng droga na mahigpit na nakatali sa kanilang katawan dahil sa kakayahan ng mga ibon na lumipad ng diretsyo at hindi ma-detect ng mga checkpoint o x-ray machines. Naging isang napaka-epektibong paraan ito upang dalhin ang droga mula sa rural areas patungo sa mga lungsod. Ngunit hindi perpekto ang kanilang plano. Isang kalapati ang napadpad malapit sa isang police station sa Bucaramanga. Pagod na pagod at hindi na makalipad ng maayos. Nang inspeksyonin ito ng mga pulis, nadiskubre nilang may nakatali itong maliit na pakete na may lamang 45 grams ng cocaine at marijuana. Dahil sa insidenteng ito, natunto ng sindikatong nasa likod ng operasyon at nawasak ang kanilang kakaibang paraan ng drug trafficking. Bagaman malikhaing ideya, hindi ito nakaligtas sa matalas na mata ng mga awtoridad. Number 3, ang kakaibang kargamento. Noong 2015, isang napakalaking operasyon ng wildlife smuggling ang nabunyag sa Singapore. Sa isang shipment ng kahoy mula sa Africa, natuklasan ng mga customs officers ang isang nakakagulat na taguan. Hindi lang basta ordinaryong troso, kundi isang kargamento na may laman na halos 1,800 na mga pangil ng elepante. Sa una, mukha lamang itong isang pangkaraniwang shipment ng timber. Ngunit nang dumaan ito sa advanced x-ray scanning, napansin ng mga awtoridad ang kakaibang hugis sa loob ng ilang piraso ng kahoy. Nang buksan ng mga ito, lumantad ang isang napakalaking koleksyon ng iligal na ivory. Halos 3.7 tons ng pangil ng elepante. Isa ito sa pinakamalaking ivory seizure sa kasaysayan na nagpapakita ng matinding epekto ng wildlife trafficking sa populasyon ng mga elepante sa Africa. Ang paggamit ng mga troso bilang taguan ay isang matalinong paraan ng pagpupuslit dahil hindi ito madaling mapansin at maaaring magmukhang lehitimong produkto. Gayunpaman, sa tulong ng teknolohiya at maingat na pagsisiyasat ng mga awtoridad, nabigo ang sindikatong nasa likod ng operasyon. Ang kaso ring ito ay nagsilbing isang babala sa pandaigdigang komunidad tungkol sa patuloy na krisis, sa ilegal na pangangaso ng hayop at ang pangangailangan para sa mas mahigpit na batas laban dito. Number 2, ang Great Narcotic Submarine. Noong 2019, isang pambihirang operasyon ng drug smuggling ang natuklasan ng US Coast Guard malapit sa baybayin ng Colombia. Ngunit hindi ito isang tipikal na pagpupuslit gamit ang barko o eroplano. Sa pagkakataong ito, ginamit ng mga smuggler ang isang submarine na halos hindi makita sa ibabaw ng tubig. Ang submarino na gawa sa fiberglass upang hindi madaling makita ng radar ay idinisenyo upang lumubog ng halos 90% sa ilalim ng tubig. Dahil dito, mahirap itong matrace ng mga awtoridad at maaari nitong dalhin ang droga sa malalayong lugar nang hindi napapansin. Ngunit sa kabila ng kanilang matalinong plano, isang mabilis na operasyon ang isinagawa ng US Coast Guard. Sa isang high-speed chase, na-intercept nila ang submarino at natuklasan ang isang napakalaking kargamento ng cocaine, mahigit 17,000 pounds na may halagang $232 million. Ang paggamit ng narco submarines ay isang lumalawak na diskarte sa drug smuggling at bagaman marami ang nahuhuli, nananatili itong isang malaking hamon sa mga awtoridad. Sa kabila ng mataas na gastusin sa paggawa ng mga submarinong ito, umaabot sa $1 million bawat isa. Mabilis na nababawi ng mga smuggler ang kanilang puhunan sa sandaling makarating ang droga sa destinasyon nito. Ang tagumpay ng US Coast Guard sa operasyong ito ay isang malaking dagok sa drug cartels. Ngunit nagpapakita rin ito ng patuloy na labanan sa pagitan ng batas at mga kriminal sa dagat. Number 1, ang sagradong lihim. Noong 2016, isang hindi kapanipaniwalang kaso ng drug smuggling ang nadiskubre sa Baltimore, Washington International Airport. Isang package mula Kenya na patungo sa New Jersey ang nasabat ng mga customs officers. Sa unang tingin,
Ang laman nito ay tila isang ordinaryong brass crucifix, isang banal at sagradong simbolo. Ngunit nang masusing inspeksyonin ito, may natuklasang isang kahindik-hindik na sikreto. Napansin ng mga awtoridad na tila mas mabigat kaysa sa normal ang krusipiho, kaya't isinailalim ito sa X-ray scanning. Dito, lumitaw ang isang kakaibang espasyo sa loob ng religious artifact. Nang binuksan ito, natuklasan nilang may nakatagong heroin sa loob nito na may tinatayang halaga na halos $50,000. Ang paggamit ng isang sagradong simbolo bilang sisidlan ng droga ay isang matinding insulto, hindi lamang sa batas kundi pati na rin sa paniniwala ng maraming tao. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng moralidad ng mga smuggler sa kanilang hangaring magpuslit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap na itago ito sa isang bagay na tila inosente at banal, hindi ito nakalampas sa talino at husay ng mga customs officers. Ang pagkakahuli ng paketeng ito ay isa sa maraming tagumpay ng mga awtoridad sa paglaban sa international drug trafficking.